Bago tayo magsimula sa content natin, ngayong araw na to, gusto ko lang kayong i-invite or baka gusto nyong mag-avail ng template bundle natin na editables for Canva. At napakadami nang nakalagay dito, no? Eto, nakikita ninyo sa screen natin, meron na siyang invitation, ticket invitation, at iba pa, mga notebook covers. Eto, lahat ng mga yan kasama dun sa pinaka-package natin na Canva template, at bibigyan ko rin kayo ng 1 month Canva Pro. Pero anyway, simulan na natin yung content natin para sa ngayong araw na to. Yo, what's up mga ka-print and cut? Nagbabalik ulit tayo. So ngayon meron lang ako mga website na ituturo sa inyo kung paano mag-remove ng mga background. Etong technique na to ay napakadali, lalong lalo na sa mga hindi marurunong gumamit ng Adobe Photoshop. Ito ang kailangan nyong mga technique. Sobrang daming mga website na nag-o-offer ng mag-remove ng background, pero meron akong ginagamit na isa na napakalupit. Pero bago ko ituro yung napakalupit, no, ituturo ko lahat ng mga alam kong website na kayang magtanggal ng background. So nasa inyo na kung ano yung gagawin nyo at kung ano ang gagamitin ninyo. So simulan na natin. So unang-una na website na ginagamit ko ay etong pixlr.com. Pwede kayong mag-remove ng background dito, magre-register lang kayo na kahit hindi kayo naka-premium. So ang gagawin nyo, ilagay nyo lang dito yung photo na i-remove nyo yung background. So ito yung sample natin. So antayin lang natin siya mag-loading. Ito ay mga automatic na nare-remove nila yung background. So ito hindi pa niya masyado perfect yung pagkaka-remove ng background. So ito lang yung na-remove niya. Ayun oh, dito na part meron pa. So i-try natin, i-save natin. Etong fine tune, hindi nyo itong magagamit dahil hindi kayo premium. So ito lang yung magagamit natin. So i-try na natin. Ilagay natin sa Silhouette Studio. So kung mapapansin nyo, hindi pa ganon ka-perfect yung pagkakatanggal ng background. Medyo meron pang konting itim-itim. So mag-proceed tayo sa next pa na website. Ito naman yung next na website, yung Adobe Express. So dito magre-register lang din kayo para magamit nyo itong remove background nila. Napakadali lang yan, gamit lang yung inyong mga Gmail. So ilagay na natin dito yung picture. So antayin lang natin siya mag-loading kagaya ng iba. So eto, kung napapansin nyo, medyo may mga tira-tira pa, pero medyo okay na din. So i-try natin, download natin siya. So ito na, download na natin, ilagay natin sa Silhouette Studio. So kung mapapansin nyo, hindi rin siya ganun ka-perfect, pero natanggal nga niya yung background niya. Ayan, 'di ba? So nasa sa inyo kung ano yung gagamitin nyo na the best para sa inyo. So mag-proceed naman tayo sa next. Ito naman yung erase.bg. So ganun din, i-upload nyo lang yung photo na gagamitin ninyo para ma-remove yung background. So ito yung original natin na files. So ito na yung output niya. Ayan oh. So try nating i-download. Ito nga pala, kahit hindi na kayo naka-register, no, na gagamit natin siya. So try natin dito. So ayan, medyo okay naman, pero dito sa part na to parang natanggal yung konting kulay, konting lining. Pero okay naman yung remove.bg, nasa sa inyo kung ayan yung gagamitin nyo. I-try nyo na lang. So proceed tayo sa next. Ito naman yung Microsoft Designer. So dito sa Microsoft Designer, kailangan nyo lang mag-sign up para magamit nyo yung kanilang remove background. So eto, i-drag lang natin dito yung image. So ito na yung image natin. Click lang natin tong remove background. So ayan, na-remove yung background niya. Medyo lakihan natin ng konti. So hindi ganon kapulido, unlike nung mga una-una nating ginamit. So try natin tong i-download. Make background transparent. Ayun, na-download na natin. Ito, Designer. Ito naman sa Designer Microsoft. So i-drag natin siya sa Silhouette Studio. So medyo sablay yung automatic remover nila ng background, no? Medyo pangit. So mag-proceed tayo sa next. Ito naman yung next, Removal AI. So ganun lang din, i-upload nyo yung image dito. Drag natin. So ayan, na-remove yung background. Ito yung original. Ito yung remove. Download natin. Yung high quality, parang kailangan mag-register ka dito, ayan oh. Tsaka may bayad. Pero ang magagamit nyo lang dito, yung preview image lang. Medyo mababa yung quality niya. So ito, try natin ilagay sa Silhouette Studio. So ayan no, medyo sablay pa.
'Diba? So eto na yung pinakamaganda na ginagamit ko, na the best talaga na magtanggal ng background ng sticker sa paggagawa ng sticker. 'Di ba kailangan transparent yung background natin at maganda yung pagkakahulma nung guhit dito sa pag-layout. So eto, kung mapapansin nyo, ang papangit. So eto ang gamit ko talaga, personal na gamit ko to. Eto yung Canva. So dito sa Canva, bago mo magamit yung special features nila na mag-remove ng background, kailangan ay kayo ay pro. So try na muna natin. So eto, dinrag na natin, no. Etong remove background, hindi nyo to magagamit hanggat hindi kayo pro. Ito talaga, the best talaga to. Solid na solid to sa pagtatanggal ng background. Ayan, kung napapansin nyo, pulidong pulido. Paano ko nasabing pulido? Natanggal niya yung kulay itim. Tapos ituturo ko sa inyo kung paano yung gagawin. So download muna natin to. Download, transparent background. Ito talaga, pinaka the best talaga tong Canva. Ayan, kung mapapansin nyo, no, ang ganda na nung pagkakatanggal nung kulay itim. So paano natin ibabalik yung kulay itim? Ang gagawin nyo na lang dyan, maglalagay kayo ng box dito, tapos kulay itim dito. So ipapatong nyo lang yan dyan, dito pailalim nyo lang. So ayan, 'di ba? Ang ganda na. So unlike dun sa iba, sablay. So yung iba, eto sablay na sablay talaga to, eh, oh. Pangit tong pagkakatanggal ng background. So eto okay din. Ayan, okay din to. So para sa akin, for personal choice ko, etong Canva Pro talaga yung pinaka the best. Kung gusto nyong mag-avail ng Canva Pro, marami naman dyan sa online na pwede kayong mag-avail. Halimbawa na disconnect yung pagiging pro, sesendan ko ulit kayo ng panibagong link para maging pro ulit kayo sa Canva. So ayun lang, message nyo lang ako sa aking FB page kung gusto nyong mag-avail na itong Canva. At sa next video natin, ituturo ko naman sa inyo kung paano ako nag-layout dito sa Silhouette Studio, kung paano ako mag-layout bago ako mag-print. So ayun na lang, hanggang dito na muna tong video na to para hindi na masyado umaba. Like, share, and subscribe. Huwag nyo kalimutan na mag-subscribe mga tropa. Bye. Makikitang puso hindi naan sa promo. Huwag kang magpapauto, mag-isip ka sa pilian. Sa laro ng buhay, dama ang tampuhan.